Ilang araw na lang at matatapos na raw ang giyera kontra Mautes sa Marawi City. Yan ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa mga sundalo sa Tagum at sa Davao City. Dumepensa rin ang Pangulo sa isyu hinggil sa dami ng kanyang delegasyon sa kanyang mga foreign trip. Live mula sa Davao City, may report si Jam Sisante. Jam. Yes, Kara, sa harapan nga ng mga pulis dito sa Davao City, sinabi ni Pangulong Duterte na posibleng matapos na ang bakbakan sa Marawi sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga tropa ng gobyerno ang nananalo sa bakbakan sa Marawi laban sa mga teroristang humanay sa ISIS. Yan ang pahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa harapan ng mga pulis Davao ngayong gabi. Sabay sabing sa tingin niya, posibleng ilang araw na lang ay tatagal ng bakbakan dahil umonti na ang kalaban. But the way it's being evolving now, I think it will be a matter of days. This before the end of the month, matatapos na. We are winning the war. Pero sinabi rin ng Pangulo na magiging matagal na problema ang ISIS na may koneksyon sa iba't ibang bansa, partikular sa Middle East. Hindi raw siya naniniwalang relihiyon ang ipinaglalaban ng teroristang grupo. This will not go out of the scene within the next 10 years. Kung may anak ka ngayon sa PNP o magpulis o sa PMA, aabutin pa nila itong giran to. And this will be a bloody and brutal war. Itong ISIS, wala itong, I do not believe that they are into Islam. Islam does not direct anybody to kill a human being for no reason at all. Pangako ng Pangulo, sisiguruhin niyang may sapat na kagamitan ang mga tropa ng gobyerno. Uunahin nga daw ipadala sa mga sundalo sa Marawi ang mga dumating na armas mula sa China pagkatapos isailalim ang mga ito sa ballistics exams. Muling inulit ni Pangulong Duterte na bilang Commander-in-Chief, matindi ang kanyang pighati tuwing nalalamang may napapatay na tropa ng gobyerno sa bakbakan. Dinepensahan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ang dami ng mga opisyal na sumama sa kanyang official visit sa Russia noong Mayo. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na tila naging junket ang naturang bisita dahil may mga kasamang opisyal na wala namang papel doon. Ang bayad ko sa eroplano, kaya ako lang mag-isa doong pasahero o punuin ko ng tao, pareho lang. I mean, even if I do not bring anybody, if I use the plane PAL, ibig sabi yan na palagay natin 1 billion, punuin ko man yung, and so I invited yung mag-retire. Yun na lang mga military pati police na mag-retire, I invited them along. Ano ba naman yan? Libre naman. Total, pareho lang rin ang bayad ko. Sabi ko, you come with me because yan lang rin ang paraan na mapakita ko sa inyo na this is also as a nation who has the gratitude for you. Sumama kayo para isama ninyo yung asawa ninyo, ipasyal ko kayo. Yes, Kara, bibisita daw muli si Pangulong Duterte sa mga kampo ng mga sundalo bukas sa unang anibersaryo ng kanyang pagiging Pangulo. Kara. So Jam, kung matatapos na yung gulo sa Marawi within this month or ang sinasabi ng Pangulo, posible rin bang i-lift na yung martial law sa Mindanao? Pero walang sinasabing ganung pahayag si Pangulong Duterte sa ngayon. I suppose i-assess pa yon ng mga intelligence officials at security officials ng gobyerno. Pero sinasabi na rin ng ibang opisyal ng gobyerno tulad ng ilang senador na kapag natapos ng araw yung bakbakan sa Marawi, dapat daw i-lift na yung martial law sa Mindanao dahil nawala na yung immediate threat sa gobyerno. Kara. Maraming salamat, Jam Sisante.